Minsan, kung sino pa yung pinakamamahal mo, ay siya pang magdudulot ng malalim na sugat sa puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masaya naman ako na kasama ko si Eddie. Kaya lang, ang kulit niya. Pero okay lang naman na makulit kesa tahimik. Boring kasi kapag sobrang tahimik. Nasa silid lang kami ngayon ni Eddie. Nakahiga siya sa kama ko. Ako naman, eto, nakaupo dito sa may bintana. At pinagmamasdan ko lang ang mga nakikita kong dumadaan sa labas. Francis, tabi ba tayo mamaya pagtulog? Ewan ko, Eddie. Bakit mo naitanong? Siguro dito ka na lang sa kwarto ko. Tapos sa sala na lang ako matutulog. Doon sa mahabang upuan. Francis, ano ka ba? Dito ka na lang din sa kama mo. Tabi tayo. Huwag mong sabihin na nahihiya ka pa sa akin. Pareho naman tayong lalaki. Di, hindi ako sanay na may katabi pagtulog. Francis, ano ka ba? Di, isipin mo na lang na wala kang katabi. At saka, malaki naman yung kama mo. Kasya naman tayo dito. Tsaka promise, pwede mo akong yakapin. Kahit buong magdamag. Eddie, sira ka ba? Bakit kita yayakapin? Ayaw mo nung Francis? Libre yakap? Hindi ka talaga lalamigin sa buong gabi kapag kayakap mo ko. Magkukumot ako, Eddie, para di ako lamigin. Tsaka, ayokong kayakap ka. Baka mamaya kung anong gawin mo sa akin. Grabe ka naman, Francis. Ano ka ba? Wala naman akong gagawin na di mo magugustuhan. Pero kung ayaw mo, okay lang naman. Ewan ko sa'yo, Eddie. Bahala ka nga dyan. Kaya ito, lalabas muna ako sa kwarto ko. Nakakainis si Eddie. Kaya lang, pagbukas ko ng pintuan, nagulat ako. Kasi naman yung mga kuya ko, nasa labas dito sa may pintuan ng kwarto ko. At tila ba nakikinig sa amin sa loob. Anong ginagawa nyo? Tanong ko sa kanila. Wala naman, bunso. Sige, alis na muna kami. Saan kayo pupunta? Sa court lang ulit. Tatambay lang, bunso. Maghahanap ng chicks. Gusto mo bang sumama? Ayoko, kuya. Magulo dun sa court. Napakadaming tambay. Sige, bunso. Dito ka na lang sa bahay. Eddie, utol. Tara. Sumama ka na sa amin. Tatambay tayo sa court. At kapag di ka sumama, magtatampo kami. Sige. Sasama ako. Sagot naman ni Eddie. At ito, umalis na talaga sila. Iniwan nila ako dito. Mama,
Iniwan ako nila kuya. Wika ko kay mama na nasa kusina. Anak, Francis, akala ko ba ayaw mong sumama? Narinig ko kayo. Tapos sasabihin mo sa akin na iniwan ka. Ay naku, nakakainis. Wika ako. Anak, huwag kang mainis. Papangit ka, sige ka. At saka, halika dito. Magluluto tayo ng ulam na nagpatibok ng puso ng papa mo. Kaya di niya ako makalimutan. Hala, mama, bakit di ko alam yan? Bakit di mo naikukwento sa akin ng tungkol sa bagay na yan? Wika ko kay mama at eto, naupo na ako dito sa tabi niya sa may lamesa. At eto, nagsimula nang magkwento si mama. Anak, alam mo kasi, ang papa mo, napaka-choosy sa pagkain. Alam mo ba sa probinsya ko, doon kami unang nagkakilala. At aba, napaka-arte niya. Mama, yung pagkain ba? Ano bang tungkol dun? Anak, yung papa mo kasi, nung makatikim siya ng kaldereta na niluto ko, para siyang nagayuma. Alam mo ba anak, lola ko pa ang nagturo sa akin kung paano ang magluto ng kaldereta. Alo, kaya pala mama kapag kaldereta ang ulam natin sobrang saya palagi ni papa. Oo anak, yan ang unang niluto ko para sa kanya. Kaya ang papa mo ay mahal na mahal ako. Alo, kaya pala kapag may kaldereta laging may matatamis na ngiti sa labi ni papa. Anak, kung gusto mo, tuturuan kitang magluto ng kaldereta. Tapos, ipatikim mo kay Eddie mamayang hapunan. Sige mama, paano ba? Wika ako. At eto, nagsimula na akong turuan ni mama na magluto. Sobrang nag-e-enjoy ako habang nagluluto ng kaldereta. Sinasabi lang ni mama ang gagawin ko at hindi siya humahawak ng sandok. Ako lang talaga. Kaya naman, nang matapos na ako magluto, eto, nakangiti lang si mama. Kasi mukhang napakasarap daw talaga nung niluto ko. Anak, sige na. Maligo ka na at napaka-haggard mo na. Taayusan kita mamaya para maganda ka sa paningin ni Eddie. Oh, mama, ano ka ba? Okay na akong ganito. At saka, anong meron ba kay Eddie? Francis, anak kita. At alam ko ang bawat pagtibok ng puso mo. Kasi ako ang nagluwal sa'yo dito sa mundo. Mama, ang lalim naman nun. Pero sige, maliligo na ako. I love you, mama. Napaka-sweet talaga ng anak ko. Sige na, maligo ka na. At mamaya ay maghahapunan na tayo para matikman na ni Eddie ang kaldereta mo. Sobrang saya ko talaga ngayon. At sana magustuhan ni Eddie. Makaligo na nga para mabango na ako mamaya pag uwi ni Eddie.